Hello, kumusta tayong lahat? I praise my Father, for He fills this world with His glory and awesomeness and magnificence. I praise my Jesus for His redeeming blood. I'm grateful to the Holy Spirit for His comfort, for the gifts, and for the fruits. So they work hand in hand for us to claim our inheritance. Nakalagay dito sa John chapter 16, verse 27. For the Father Himself loves you because you have loved me and have believed that I came forth from God. So kung sinong nagmamahal kay Jesus Christ, mahal din siya ni Almighty Father. Dahil naniniwala tayo kay Almighty Father, na si Jesus Christ ang padala ni Almighty Father para sa atin to redeem us, to cleanse us from our iniquities. At kung ang ating tatay, itinaas niya ang name ni Jesus Christ, we should also worship Jesus Christ. Our Father gave Jesus power, dominion, and authority in heaven and on earth. And His kingdom will never end. Kaya kung ano ang sinasabi ni Jesus dito, we must believe Him. At kung ano ang sinasabi ng tatay natin about kay Jesus, sundin natin. Because we are His creations. We are at the mercy of our Father. Si Jesus Christ ang naglalagay ng names natin sa Book of Life. Wala nang ibang nagsusulat. Si Jesus Christ lang. And we must pray to Jesus Christ, their Father, through the power of the Holy Spirit, not using any idols or graven images, because those things are an abomination in the eyes of the Almighty Father. Kadumihan. Kaya when we pray, we will use the name of Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. And we can pray anywhere, anytime. Hindi natin kailangan pa mag-antay ng 12 o'clock na magpipray na tayo, 6 o'clock na magpipray na tayo, 3 o'clock na magpipray. Hindi kailangan mag-antay ng time. Anytime we can pray to our Father. And we must use the name of Jesus Christ. No? So last time we read 2 chapters from 1 Samuel. So 1 Samuel chapter 9 and 1 Samuel chapter 10. It says 1 Samuel chapter 9. The Lord God purposed the donkeys to be what? Ano nangyari sa donkeys? Nawala, no? No, the donkeys of Kish, Saul's father, were lost. So si Almighty Father ang gumawa ng way na to. Hindi ito mangyayari kung hindi ginawa ni Almighty Father. Kasi may purpose yung Almighty Father. Para yon ma-meet ni Saul si Samuel. So, sa buhay natin walang mga mga nagkataon lang or by chance. Walang ganon. Dahil si Almighty Father, design niya lahat. It's all for the glory of His name.
Kaya kung may mga bagay na nangyayari sa buhay natin, maganda man o hindi, huwag tayong magsisisi ng kung sinong tao. Look within. Check natin yung heart natin. Itanong natin si Almighty Father, because the Almighty Father has purpose for us to acknowledge Him, to praise Him, to glorify Him. Dito naman sa 1 Samuel chapter 10, si Saul ay meron siyang insecurity, no? Nakikita natin dito. So, nung tinatawag na siya, hinahanap na siya, nagtago siya. Kahit na siya ay malaking tao, matangkad siya ang pinakamatangkad sa mga tao sa buong Israel. Nagtago siya. So, lahat ng tao may insecurities. Kahit physically attractive ka, kahit sa tingin ng ibang tao, perfect ka. Lahat ng tao may insecurities. Bakit nagkaganon? Inalaw ni Almighty Father na magkaroon tayo ng insecurities para mahanap natin siya. All for the glory of His name. Again. Dahil tayo, pag nakita natin ang sarili natin na perfect na tayo, hindi na natin hahanapin si Almighty Father. Magiging mayabang tayo. Kaya meron tayong mga insecurities sa buhay. At kay Almighty Father, secured tayo. Contented tayo sa Kanya. Satisfied tayo sa Kanya. Yung void na nasa hearts natin, ang makakapag-fill lang nun ay yung tatay natin. Kaya tayo, habang tayo nandito sa lupa, meron tayong insecurities. Di ba, halimbawa, kung magkakaroon lang ako ng gato, hindi na ako magiging mahiyain. Kung magiging gato lang itsura ko, kung maganda lang ako sa buong mundo, hindi na ako mahiya, ganon. Kung ako na ang pinakamayaman, hindi na ako, magiging masaya na. Hindi pa rin, di ba? Kasi si Almighty Father, siya lang ang makapag satisfied sa atin, makakapagbuo sa atin, makakapag-feel sa atin. Kaya nga lagi nakalagay, diba, dito sa Bible na pag kay Almighty Father tayo, it's bliss, no? Joy, peace, and contentment and abundance. Because it's true. Kay Almighty Father lang natin makukuha lahat. At hindi mawawala sa mga kasama natin or sa mga tao ang mga panira sa buhay, mga kontrabida, mga naysayers. Meron ditong naysayer, no? Yung dahil si Saul ay pinili as king, may mga naysayers. May mga rebellious people pa rin. Hindi masatisfied, no? Hindi naniniwala. Dahil ang tingin lang ng mga tao ay shallow. Pang mababang uri. Dahil ganun ang ugali ng tao. Wicked kasi ang hearts natin. Mababago lang ang hearts natin dahil kay Almighty Father. Kay Jesus Christ at sa Holy Spirit. Kaya sa mundo na to, hindi mawawala yung mga taong against sa'yo. At kahit na against sila sa'yo at gagawin mo naman ang gusto nila to pacify them para naman mag-agree sila sa'yo, hindi pa rin sila matutuwa sa'yo. Kahit ano ang gawin mo. Kaya we don't need validation from men. We need validation from our Father. Dahil ang tao pa iba-iba ng isip.
mga sometimes inggit, no? At kung ikaw ay isang taong inggitero, inggitera, hindi ka kay Almighty Father. Hindi ka obedient kay Almighty Father. Wala sa puso mo si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Kung ikaw ay isang tao na inggitero at naninirang puri. Dahil nabanggit naman, diba, sa Romans chapter 1, yung mga ugali ng mga wicked. So ito, meron dito mga wicked people, no? So verse 27 of 1 Samuel chapter 10. Naibigay na sa kanila ang gusto nila. Gusto lang magkaroon ng hari. Pero hindi rin sila natuwa, no? How can this man save us? Kasi nga, very shallow lang ang pagkakatingin nila sa kapwa nila. Dahil sila sa sarili nila, meron silang insecurity, no? Insecure pa rin. Kaya ka naiinggit, insecure ka. Kaya ka mayabang, insecure ka din. Ganon din yun. Kaya pag naki Almighty Father tayo, nasa sa atin ang Holy Spirit, hindi tayo may insecure, hindi tayo may inggit, hindi tayo magyayabang. Dahil yung mga katangian na yon ay hindi galing kay Almighty Father. Kanino galing ang mga characteristics na yun, or personality na yun, or attitudes na yun? Galing ng ugali ng fallen angel. So dito na tayo sa 1 Samuel chapter 11. So dito sa 1 Samuel chapter 11, syempre si Saul pa rin ang nandito. Kasi ang 1 Samuel, si Saul at saka si David, si Samuel, no? And of course, si Almighty Father ang main character. Bida, si Almighty Father. Dahil siya yung ating creator. Amazing, glorious Father. So tayo, wala tayong karapatang magtanong kay Almighty Father kung bakit niya tayo ginawa na ganito, na ba't hindi tayo perfect, no? Isaiah chapter 45 verse 9, woe to him who strives with his maker. Let the potsherd strive with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him who forms it, what are you making? Or shall your handiwork say, he has no hands? So tayo, wala tayong karapatan because we are only the creations of our Father. Naintindihan natin? So makikita to sa Isaiah chapter 45 verse 9. Nabanggit natin to kasi nagtatanong ang mga tao sa mga decision making ni Almighty Father. Dahil ang mga tao, mga wicked. So basahin natin, no, itong chapter 11 of 1 Samuel. Then Nahash the Ammonite came up and encamped against Jabesh Gilead. Natatandaan niyo ba yung Jabesh Gilead? Yung Jabesh Gilead, makikita to sa Judges chapter 21. Itong Jabesh Gilead ay naparusahan dahil hindi sila sumali or sumama, wala sa kanila ang isang representative nung parusahan nila ang tribe of Benjamin, dahil yung tribe of Benjamin ay nagkasala. So hindi sumama yung mga clan or family ng Jabesh Gilead. So, nandito yun sa Judges chapter 1. Kung gusto nyo, balikan ninyo, no? Babasahin na lang natin para hindi... Judges chapter 21 verse 8.
Then they asked which one of the tribes of Israel failed to assemble before the Lord at Mizpah. So ito yung time na paparusahan nila yung Benjamites. Dahil gumawa ng crime. Then they discovered that no one from Jabesh Gilead had come to the camp for the assembly. For when they counted the people, they found that none of the people of Jabesh Gilead were there. So the assembly sent 12,000 fighting men with instructions to go to Jabesh Gilead and put to the sword those living there, including the women and children. Nagpadala ang assembly ng Israel ng 12,000 fighting men. Yung mga babae at yung mga bata. This is what you are to do, they said. Kill every male and every woman who is not a virgin. They found among the people living in Jabesh Gilead 400 young women who had never slept with a man, and they took them to the camp at Shiloh in Canaan. So pinatay lahat ng male at yung women na hindi na virgin. Tapos yung mga babae naman, yung mga young women, sila ngayon ay naging asawa ng mga Benjamites. Pinarusahan nila, di ba yung Benjamites? Tandaan ninyo ba yon? So ngayon binanggit ulit yung Jabesh Gilead. Sinugod ng Ammonites. Kasi malapit lang ang Jabesh Gilead sa lugar ng Moab at saka ng Ammon. So itong Jabesh Gilead ngayon sakop na ito ng Jordan. No? Na ang capital ng Jordan ay Amman, nakatunog ng Ammon. So itong mga Ammonites ngayon at mga Moabites, sila na ngayon yung mga Jordanians. Ulitin natin ang chapter 11. Umpisa natin. Then Nahash, the Ammonite. So si Nahash, siya yung leader ng Ammonite, came up and encamped against Jabesh Gilead. And all the men of Jabesh said to Nahash, make a covenant with us and we will serve you. Kaya gusto ng Jabesh Gilead to make a covenant with the Ammonite and to serve the Ammonites kasi nga dumating yung time dito sa Judges chapter 21 na weak sila, nawalan sila ng mga tao. So, low moral ngayon ang Jabesh Gilead. Kaya, papayag na sila, make a covenant with us and we will serve you. Sabi ng Jabesh Gilead, kahit na sila ay sakop ng tribe of Manasseh. Lugar ng Manasseh ito, Jabesh Gilead. Nakatabi ng Gad, no? Make a covenant with us and we will serve you. Verse 2, and Nahash the Ammonite answered them, on this condition, I will make a covenant with you. Sige, makikipag-treaty ako sa inyo or makikipagkasundo ako sa inyo that I may put out all your right eyes and bring reproach on all Israel. Sige, makikipagkasundo ako sa inyo. Sabi ni Nahash the Ammonite sa mga taga Jabesh Gilead, but then kailangan tanggalin ko ang inyong mga kanan na mata. So magiging isa lang ang mata nila kasi tatanggalan sila ng mata ni Nahash the Ammonite, and bring reproach on all Israel, para ipahiya ang Israel. Yun ang motive ni Nahash the Ammonite. Verse 3, then the elders of Jabesh said to them, or said to him, hold off for 7 days. Magantay ka muna ng 7 days. Sabi ni ng elders of Jabesh Gilead, that we may send messengers to all the territory of Israel. Para magpapadala kami ng messengers, ng mga tauhan, para sa lahat ng teritoryo ng Israel. And then, if there is no one to deliver us or to save us from you, ibig sabihin na, no, to save us, we will come out to you. Kung walang gustong tumulong sa amin, magpapadala kami ng mga messengers sa buong Israel. Kung merong gustong tumulong sa amin, so hindi kami papayag sa gusto ninyo. Pero kung walang gustong tumulong sa amin, sige, papayag kami sa gusto ninyo. Yun ang ibig sabihin.
So, konti lang sila, mahinang tribe lang sila or mahinang group lang ang Jabesh Gilead. Kasi nga, na-experience na nila yung maparusahan. So tayo rin, ganun, no? Pag pinarusahan tayo ni Almighty Father, na-experience natin, nagbabago tayo, nagiging mapagkumbaba tayo, natututo tayo, humingi ng tulong sa tatay natin, hiningi natin kanyang advice. Dahil na re-realize natin na may mga mali tayong nagawa, no? Kaya na-humble tayo. Verse 4. So the messengers came to Gibeah of Saul. Ito yung Gibeah sa lugar ni Saul, sa Benjamites, Benjamin tribe. May messenger na nagpunta sa Gibeah kay Saul and told the news in the hearing of the people, and all the people lifted up their voices and wept. Nag-iyakan ang mga tao dahil kapatid nila yung Jabesh Gilead. Kahit pa naparusahan nung time na hindi sila sumama para parusahan yung Benjamites, magkakapatid pa rin sila, magkakadugo pa rin sila, nagmamahalan sila, nagre-respetuhan yung mga tribes nung time na yon. Mababang ano sila, yung very emotional sila pagdating sa kanilang mga kamag-anak or kadugo nung time na yon. Dito sa nung 12 tribes pa lang sila. Now there was Saul coming behind the herd from the field. Narinig ni Saul, no? Kasi si Saul dumating siya, coming behind the herd from the field, and said, "What troubles the people that they weep?" Bakit nag-iiyakan ang mga tao? Anong problema nila? And they told him the words of the men of Jabesh. At ngayon, nirelay sa kanila kung ano yung problema ng mga tao sa Jabesh, na sila ay sinusugod ng mga Ammonites. Gusto silang tanggalan ng kanan na mata. Verse 6, then the Spirit of God came upon Saul when he heard this news, and his anger was greatly aroused. So yung Holy Spirit of the Almighty Father came upon Saul. Nung marinig to, at siya ay nagalit dahil kadugo nila, kamag-anak nila, yung Jabesh Gilead. Isang form ng pang-aapi ang gagawin, tatanggalan mo ng mata, no? Verse 7, so he took a yoke of oxen and cut them in pieces and sent them throughout all the territory of Israel by the hands of messengers, saying, whoever does not go out with Saul and Samuel to battle, so it shall be done to his oxen. So dito, kumuha siya ng a yoke of oxen and cut them in pieces. Hinati-hati yung yoke of oxen. Pag sasabing a yoke of oxen, it's a pair of oxen working together. Magkasama silang nagtatrabaho. Dalawang oxen yon. Sila ay nag-aararo, no? Or kung ano man ang kanilang mga hinihila na mga karitela or cart. Ganun pagsasabing yoke of oxen. Hinati niya yon, yung yoke of oxen na yun, cut into pieces. At lahat ng yon, bawat territory ng Israel, binigyan niya ng pieces ng yoke of oxen. Tapos ang message, kung sino man ang hindi sasama or sasali kay Saul at kay Samuel sa battle na against the Ammonites, so it shall be done to his oxen. Ganun ang gagawin sa mga oxen niya.
Natatandaan niyo ba yung nasa Judges chapter 19 verse 29? Nung ang isang Levite, yung kanyang concubine, ay hinati-hati niya ang katawan. Limb by limb, no? At binigay niya yung parts na yon sa tribes of Israel. So, parang ganon din ang nangyari dito. But instead of the body of a woman, a dead woman, ang ginamit ay isang pair of yoke of oxen. So, ibig sabihin may message na urgent at importante. Yun ang ibig sabihin, no? It's a warning also, no? Warning yon, urgent, importante. Yun ang ibig sabihin pag ang hati-hati ang ipinadala sa bawat tribes. Whoever does not go out with Saul and Samuel to battle, so it shall be done to his oxen. And the fear of the Lord fell on the people, and they came out with one consent. Or, nagsama-sama sila kahit na iba-iba sila ng tribe, iba-iba sila ng clan, iba-iba sila ng family. Natakot sila. The fear of the Lord fell on the people. At sila ay nag-desisyon as one. Naging, kahit 12 tribes sila, naging one sila. Nagkaisa sila, nag-unite sila. Verse 8, when he numbered them in Bezek, the children of Israel were 300,000. So, bawat tribe or clan, merong representative. So, yung children of Israel, umabot sila ng 300,000. Madami yon. And the men of Judah, 30,000. So, maraming pinadala yung men of Judah, no? Kasi malaki rin yung lugar ng Judah. So, ibig sabihin, marami ring tao doon. Pag malaki ang lugar mo, malaki ang lugar natin. Sige, magpadami tayo. Malaki ng ating lugar. Verse 9, and they said to the messengers who came, thus you shall say to the men of Jabesh Gilead, tomorrow by the time the sun is hot. Ito ang sabihin mo, sinabi sa messenger. Sabihin mo sa mga tao sa Jabesh Gilead, sa mga leaders doon, bukas, by the time the sun is hot, pag mainit na, nakataas na yung araw, you shall have help. May tutulong sa inyo. So itong Jabesh Gilead, no, nasa other side of the Jordan River. Then the messengers came and reported it to the men of Jabesh, and they were glad. Natuwa ang men of Jabesh Gilead dahil may tutulong sa kanila. Dahil pagtaas ng araw kinabukasan, meron ng help na darating sa kanila. Verse 10, therefore the men of Jabesh said, tomorrow we will come out to you, and you may do with us whatever seems good to you. So bukas lalabas kami at kayo ang gawin ninyo kung ano ang nararapat na gawin ninyo sa amin. Verse 11, so it was on the next day that Saul put the people in 3 companies. Hinati-hati ni Saul ang mga foot soldiers or mga tao, no? 3 companies, and they came into the midst of the camp in the morning watch and killed Ammonites until the heat of the day. Pinatay na nila yung mga Ammonites. Yung 3 companies na hinati-hati ni Saul. Kaya hinati-hati yon para hindi isang iba-ibang sa iba-iba silang lugar manggagaling, kaya hinati sa 3. Di ba ganun yung strategy pag may war? Hindi ka dapat isa lang magkakasama kayo, kundi dapat hati-hati kayo para pwede nyo silang sugurin in every sides. So they killed the Ammonites until the heat of the day. And it happened that those who survived were scattered. Meron namang nabuhay sa mga Ammonites, so that no 2 of them were left together. May nabuhay sa mga Ammonites, pero yung mga natatatakbo, mag-iisa na lang. Walang 2 magkasama, kundi
kalat silang nagtatakbuhan. Then the people said to Samuel, "Who is he who said, Saul shall reign over us? Bring the men, that we may put them to death." Ngayon, kinausap nila si Samuel, yung mga tao. Sino ang nagsasabi na bakit si Saul ang pinili bilang hari? Ilabas ninyo yung mga yan, yung mga naysayers. Papatayin natin. Papatayin natin yung mga naysayers. Asan yung mga naysayers? Nandito sa 1 Samuel chapter 10 verse 27. But some rebels said, "How can this man save us?" So they despised him and brought him no presents, but he held his peace. Dito sa verse 27. Ngayon, ng 1 Samuel chapter 10. Ngayon dito sa 1 Samuel chapter 11, verse 12. "Who is he who said, shall Saul reign over us? Bring the men that we may put them to death." Yung mga rebellious people. Papatayin natin. Asan na sila? Nanalo tayo eh. Bakit inaayawan ninyo si Saul? Yun ang ibig sabihin. Papatayin natin yung mga naysayers na mga Israelites. Kahit na Israel sila, kahit nakadugo natin, papatayin natin. Verse 13. "But Saul said, not a man shall be put to death this day. For today the Lord has accomplished salvation in Israel." Walang papatay na tao. Kahit rebellious sila, kung ano man na sinasabi na sa akin, wala tayong papatay na tao ngayon dahil the Lord God has accomplished salvation in Israel. Verse 14. "Then Samuel said to the people, Come, let us go to Gilgal and renew the kingdom there." Alam niyo naman yung Gilgal, di ba? I-check nyo na lang kung ano yung Gilgal, kung ano nangyari sa Gilgal, no? Doon sa Book of Judges at saka doon sa Book of Joshua. Binanggit yung Gilgal. Renew the kingdom there. So all the people went to Gilgal, and there they made Saul king before the Lord in Gilgal. There they made sacrifices of peace offerings before the Lord, and there Saul and all the men of Israel rejoiced greatly. So, pinatunayan. Inalaw ni Almighty Father na guluhin ng mga Ammonites ang Jabesh Gilead para ipatunay sa mga tao na si Saul ang kanyang pinili bilang King of Israel. So, the Lord God purposed it to happen para mapahiya yung mga naysayers, yung mga rebellious people. So, hindi ito nagkataon. Si Almighty Father ang gumagawa. Napakabait ni Almighty Father. Binibigay niya yung hiling ng kanyang mga anak. Kahit na wicked yung kanyang mga anak, binibigyan niya ng chance. Sige. No? So, dito tayo sa 1 Samuel chapter 12. Dahil nag-renew sila ng vow sa 1 Samuel chapter 11, sa 1 Samuel chapter 12. "Now Samuel said to all Israel, Indeed, I have heeded your voice in all that you said to me, and have made a king over you." So, si Samuel naman, kinausap niya yung mga tao. Di ba nag-request kayo ng king? Ayan, may king na kayo. Si Saul. Nag-request kayo kay Almighty Father. Sinabi ko kay Almighty Father, ngayon may king na kayo. And now here is the king walking before you. And I am old and gray-headed. Ito na yung king ninyo. Nakasakasama na ninyo ang message ni Samuel. Sa Gilgal to, no? And I am old and gray-headed. Matanda na ako. Gray na ang hair ko. Sabi ni Samuel. So, ganun ang tao. Una, bata ka pa.
Pinanganak ka, bata ka pa, baby ka pa. Tapos dumadaan ng panahon, umaandar ang oras. Ngayon matanda na tayo. Ang importante sa buhay natin, nagtatrabaho tayo para kay Almighty Father. Yun ang purpose ng life natin. Lahat tayo. Na ma-discover natin na ang buhay natin ay para kay Almighty Father. It is not ours. Hindi sa atin ang buhay natin. Kay Almighty Father ang buhay natin. Servant niya tayo. Lahat. Ituloy natin, no? And I am old and gray-headed, and look, my sons are with you. Ito yung mga anak ko kasama ninyo. I have walked before you from my childhood to this day. Simula pa pagkabata, nag-serve na ako kay Almighty Father. Hanggang ngayon, no? Ang pag-serve kay Almighty Father, yung susundin mo ang kanyang mga directives. Yun ang pag-serve kay Almighty Father. Yung kanyang mga commands, according to His words. Hindi ka mag-serve kay Almighty Father according to the customs and traditions of men. We will serve God through His words. Dahil kung susundin natin yung customs and traditions ng men, maliligaw tayo. Dahil yung customs and traditions ng men, puro yon validation para mapasaya mo ang tao. Ngayon, dito sa Word of God, sa Bible, ang validation, si Almighty Father with God's validation, not man's validation. Naintindihan ninyo? Hindi natin kailangan ng validation ng religion. Dahil pag gusto nyo ng validation ng religion, ang gusto nyo matuwa sa inyo, yung leader ninyo, yung pastor ninyo, yung preacher ninyo, yung teacher ninyo, hindi yun ang kailangang mapasaya or masatisfy. Ang dapat na mapasaya natin yung tatay natin. Kanyang mga salita. Kaya in everything that we do, we ask God's advice, counsel. Hindi counsel ng mga preachers ninyo, leaders ninyo. Dahil kayo mismo, pwede nyong kausapin si Almighty Father, si Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit. Ang high priest natin, si Jesus Christ. Buhay si Jesus Christ. Hindi niya kailangan ng representative. Nasa sa atin ang Holy Spirit. Kaya dapat magbabasa tayo ng Bible, talk to our Father, talk to Jesus. Through the guidance of the Holy Spirit. Naintindihan natin at malalaman natin na tayo ay mga children of the Almighty Father. Ano ang mararamdaman natin? Gusto natin gumawa ng tama, righteousness. Kaya malalaman natin sa puso natin na tayo ay anak ni Almighty Father dahil may iba ang puso natin. Ang gusto na natin gawin ay mga bagay na makakapagpasaya sa tatay natin. To please our Father. Worship our Father through our actions. Not just by words alone, but through our actions. Ano ba yung worshiping God through our actions? Itataas ba ang kamay? Malakas ba dapat ang boses? Hindi. Through our actions meaning, ano ba yung fruits of the Holy Spirit? Dapat meron tayong ganon. In that way, mapupuri natin ang tatay natin. May pagmamahal tayo sa kapwa tao. Kind, gentle, faithful, may self-control, long-suffering. Ang hirap na may long-suffering pa. May long-suffering dahil si Jesus Christ, meron siyang forbearance. That's long-suffering.
So, ginagaya natin si Jesus Christ. At hindi natin magagaya si Jesus Christ kung wala sa atin ang Holy Spirit. Tuloy natin, verse 3 of 1 Samuel chapter 12. Here I am, witness against me before the Lord and before His anointed. Andito ako. Tignan ninyo ako ngayon sa harap ni Almighty Father at sa harap ng bagong hirang na hari. See? So, whose ox have I taken? Kaninong ox ba ang kinuha ko? Or whose donkey have I taken? Ox or donkey, may kinuha ba ako? Sabi ni Samuel. Or whom have I cheated? Sino ang niloko ko? Sino ang sinungaling ba ako? Nang abuso ba ako? Whom have I oppressed? Sabi ni Samuel. Or from whose hand have I received any bribe with which to blind my eyes? May nakuha ba ako sa inyong pera? May kinuha ba ako sa inyong pera? Para tumanggap ng bribe? Kasi nga, si Samuel, siya ang nagbibigay ng advice, no? Kung mayroong mga rifts or problems ang mga Israelites sa kanya, lumalapit. So, yung advice ni Samuel, it comes from the Almighty Father. Patas. Hindi nababayaran. Kaya tinatanong ngayon ni Samuel, nagbayad ba kayo sa akin para sa inyo ako pumanig? So, yun ang tanong ni Samuel. May kinuha ba ako sa inyong ox? Gusto ko ba yung ox ninyo? Inanggin ko ba yun para kapalit ng mga bagay na ginagawa ko? Or donkey? May kapalit ba yung mga ginagawa ko? Nanloko ba ako? Nang abuso ba ako? Tumanggap ba ako ng bribe? So, ito yung pag-servant ka ni Almighty Father. Hindi ka mangnanais or maghahangad ng mga bagay ng kung ano-ano. Hindi ka manloloko, hindi ka mandadaya, hindi ka mga abuso. Hindi ka tatanggap ng bribe. Because those things, it's an abomination. Ngayon sabi ni Samuel, kung may mga niloko man ako sa inyo, inaabuso man ako sa inyo, sinaktan man ako sa inyo, sabihin niyo sa akin, I will restore it to you, ibabalik ko sa inyo. Kung may donkey akong kinuha sa inyo bilang kapalit ng isang desisyon or advice, ibabalik ko sa inyo. Sabi ni Samuel. And they said, you have not cheated us or oppressed us. Hindi mo kami niloko, hindi mo kami nabuso. Nor have you taken anything from any man's hands. Wala kang kinukuha sa amin. Hindi mo kami inoobliga na magbigay sa iyo. So, nakita ninyo, may offering bang tinatanggap si Samuel na tithes? Wala, di ba? Walang tithes na tinatanggap si Samuel. Prophet si Samuel, wala siyang tithes na tinatanggap. Kung meron mang natatanggap siya, no, it's just a donation, regalo sa kanya. Pero yung siya mismo ang magsasabi na bigyan nyo ako ng 10%, bigyan nyo ng offering, magbigay kayo ng building, gagawa tayo ng building, ikaw ang poste, ito ang bibig. Walang ganong ginagawa si Samuel. At alam niya na hindi siya dapat nanghingi ng tithes. Kasi hindi siya nanghingi ng tithes, diba? Kasi hindi naman siya Levites. Ha? Kahit na prophet siya. Ngayon, ang dami ngayong tao, kahit hindi naman, nanghihingi. Sasabihin lang niya, Christian ako, sasabihin ninyo, tapos kayo ang leader ng, ninyo, ng congregation ninyo, tapos manghingi kayo ng tithes, manghingi kayo ng offerings. Mali yun. Ginagamit yung pangalan ni Almighty Father for your own selfish gains, using the name of the Lord your God in vain. Nagtayo kayo ng sariling congregation.
Utos ba yun sa inyo ni Almighty Father yon? Hindi. Walang itala yung congregation si Jesus Christ. Ang tinuturo sa atin ni Jesus Christ, yung truth. Tinuturo niya sa atin, yung ipinakilala niya sa atin si Almighty Father. Wala nang iba pa. At ang tinuro ni Jesus Christ ay kung paano magkaroon ng treasures in heaven and not treasures on earth. Ngayon may mga congregation nagtuturo, treasures on earth, para yumaman ka, dito mabigay ka, o bigay naman ang mga tao. Dahil mukhang pera ang mga tao, gusto nila yumaman dito sa mundo. Hindi na naiintindihan. Kung hindi naiintindihan ng member, hindi na naiintindihan ng leader ninyo. So, sino yung leader ninyo? False prophet, false teacher. Hindi nagpabasa ng Bible. At ang isip lang ng teacher ninyo, nandito lang sa mundo na to. Hindi nakikita yung plano ni Almighty Father. Ginagamit ng mga demonyo yung teachers ninyo. At nagpapagamit naman ng mga teachers ninyo, mga false teachers ninyo. Yung mga teacher nanghihingi ng kotse, sana magkaroon ng kotse, brother, mag-donate ka naman ng kotse dito. Ganun ba ang ginawa ni Samuel? Hindi, di ba? Hindi siya nanghihingi. So, kung may leaders kayo na nanghihingi, mali yun. Donation, no? Or offering. Pero hindi sa pilitan yun. Kung meron ka lang, kung wala, wala. Huwag niyong pilitin yung mga tao. Nagiging stumbling block yun. Yung mga tao ngayon, hindi na umaten sa inyo. Dahil sa greediness ninyo, pananagutan ninyo yung kay Almighty Father. Verse 5, then he said to them, the Lord is witness against you, and his anointed is witness this day, that you have not found anything in my hand. And they answered, he is witness. Wala kayong nakita sa kamay ko, wala akong kinuha sa inyo. Wala akong hinangad sa inyo, walang kapalit yung mga ginagawa ko. Hindi ako humingi sa inyo ng bribe or suhol, hindi ako naghangad sa inyo ng kung ano man. Sabi ni Samuel, the Lord is witness against you, and his anointed is witness this day that you have not found anything in my hand. And they answered, he is witness. Walang susumbat, ibig sabihin, ang mga tao kay Samuel. Verse 6, then Samuel said to the people, it is the Lord who raised up Moses and Aaron, and who brought your fathers up from the land of Egypt. Si Almighty Father, tinawag niya si Moses, tsaka si Aaron. Si Almighty Father din ang nag-alis sa inyong mga ancestors from the land of Egypt, na sila ay slave doon. Verse 7, now therefore stand still, that I may reason with you before the Lord concerning all the righteous acts of the Lord, which he did to you and your fathers. Makinig kayo. Sabi ni Samuel, na si Almighty Father, he is righteous, he is good. Kung ano man ang ginawa niya sa inyong mga ancestors, ito ang ginawa ni Almighty Father. Makinig kayo. When Jacob had gone into Egypt,
And the Egyptians afflicted them. Ibig sabihin, inabuso, kinawawa ng mga Egyptians yung mga anak ni Jacob. Although hindi naman si Jacob talaga, di ba, nauna si Joseph. Pero Jacob kasi, tribe, yung 12 tribes, no? Symbolize ng 12 tribes yun. Inabuso kayo sa Egypt. And your fathers cried out to the Lord. At umiyak ang inyong mga ancestors kay Almighty Father. Then the Lord sent Moses and Aaron. At pinadala ngayon ni Almighty Father si Moses tsaka si Aaron. Actually, si Aaron, sabit lang siya, no? Dahil ang talagang pinili ni Almighty Father, si Moses. Ngayon, si Moses, sabi niya, hindi siya marunong magsalita, bulol siya, or meron siyang speech impediment, kaya ayaw niya magsalita. Sabi ni Almighty Father, sige, dalhin mo na lang yung kapatid na si Aaron. So, si Aaron, sabit lang siya, pero ang talagang tinawag ni Almighty Father ay si Moses. Hindi na mimili si Almighty Father ng maganda magsalita na tao. Ang pinipili ni Almighty Father na mga servants niya, sa puso siya tumitingin. So itong si Aaron, the Lord purpose it to happen again, no? Para maging spokesperson ni Moses si Aaron, kasi nakikipag-usap si Almighty Father kay Moses, hindi naman kay Aaron. Si Aaron ay isang priest, no? Si Moses, hindi naman siya priest, siya ay prophet. Ituloy natin, ano? Then the Lord sent Moses and Aaron, who brought your fathers out of Egypt, and made them dwell in this place. And when they forgot the Lord their God, He sold them into the hand of Sisera. Nabasa natin, di ba, si Sisera sa Judges chapter 4, verse 13. Itong si Sisera, no, yung pinukpok sa ulo ng tent peg, no? Siya ba yan? Nalilimutin kasi ako eh. Tent peg. Yes. Yes. Sino ko? So, tent peg. Commander of the army of Hazor, into the hand of the Philistines and into the hand of the king of Moab, and they fought against them. So, sinave ni Almighty Father. Marami ng instances, ibig sabihin ni Samuel, na laging sinasave niya yung kanyang mga anak. Nagkakasala yung kanyang mga anak, umiiyak yung mga anak ni Almighty Father sa kanya. Sinisave ni Almighty Father. Naawa si Almighty Father. Verse 10, then they cried out to the Lord and said, we have sinned because we have forsaken the Lord and served the Baals and the Ashtoreths. But now deliver us from the hand of our enemies and we will serve you. So, paulit-ulit na lang ang ginagawa ng mga tao, no? Nagkakasala sila, isisave sila the Almighty Father. And then, dumating ang oras, nakakalimot sila, sumasamba na naman sila kay Baal, tsaka kay Ashtoreth. Ashtoreth, si Ishtar, Isis, Ishtar, no? Na hanggang ngayon, ulitin ko, nag-exist pa rin sa mga tao na sambahin si Ashtoreth. Sa bawat religion, may babaeng statue, pare-pareho ang demeanor, pare-pareho yung sign nung kamay nila. Parang may sign nung kamay, nakaganon. Nakaganon ba? Paano may sign nung kamay nun? Hindi kasi ako tumitingin, eh, no? Nakaganon ba? O nakaganon? Basta pare-pareho, di ba? Bakit pare-pareho? Kasi nga, iisa lang yon. Yun si Ashtoreth. Pero yung mga tao, sinasamba nila yon. Sabi nila, si Mary daw yun. Hindi yun si Mary. In-incorporate lang si Mary ni Constantine for a one-world religion. Paganism.
Kung noon may paganism, ito sinusamba si Baal, tsaka yung Ashtoreth hanggang ngayon, ganun pa rin ang mga tao. But now deliver us from the hand of our enemies, and we will serve you, sabi ng mga Israelites. And the Lord sent Gideon or Jerubbaal, si Barak or Badan, si Jephthah, and Samson or Shamuel, and delivered you out of the hand of your enemies on every side, and you dwelt in safety. Maraming pinapadala si Almighty Father na mga magsasave sa kanila, mga judges. Si Gideon or Jerubbaal, si Deborah. Ito lang ang mga binanggit, ano? Si Badan, si Jephthah, si Samson or Samuel. Verse 12. And now when you saw the Nahash, king of the Ammonites, came against you, you said to me, no, but a king shall reign over us, when the Lord your God was your king. Si Almighty Father ang king ninyo, pero mas gusto ninyo na magkaroon kayo ng king ninyo na sarili. Dahil nakita ninyo si Nahash, king of Ammonites, takot kayo. Ilang beses na kayong sinisave ni Almighty Father, takot pa rin kayo sa mga nananakop sa inyo. Alam naman ninyo na si Almighty Father hindi kayo pababayaan, pero gusto pa rin ninyo magkaroon na kayo ng sariling hari. Verse 30, now therefore, here's the king whom you have chosen and whom you have desired. Ito na yung king na gusto ninyo. Ito si Saul. Diba ito ang gusto ninyo? Ito ang pinili ninyo, diba? Bakit sabing whom you have chosen? Dahil ano bang itsura ng isang ni Saul? Matangkad siya, gwapo. Ina-expect ng mga tao pag king ganun ang itsura. Kaya nga nakalagay ito, here's the king whom you have chosen and whom you have desired. And take note, the Lord has set a king over you. Binigyan kayo ng mga hinihiling nyo. Verse 14, if you fear the Lord and serve Him and obey His voice, and do not rebel against the commandment of the Lord, then both you and the king who reigns over you will continue following the Lord your God. Kung takot kayo kay Almighty Father, takot kayo sa kanyang salita, susundin ninyo siya, susundin ninyo ang kanyang mga pinag-uutos, paglilingkuran siya, hindi kayo magiging rebelde sa mga statutes or commands of the Almighty Father. Kayo mismo, pati na rin yung hari ninyo na mag-reign over you, patuloy kayong maglilingkod kay Almighty Father. Patuloy niya kayong iingatan. Verse 15, however, pero, if you don't obey the voice of the Lord, kung hindi ninyo susundin ang boses ni Almighty Father, but rebel against the commandment of the Lord, kayo ay magiging rebelde or disobedient sa mga commands of the Almighty Father, then the hand of the Lord will be against you. Paparusahan kayo ni Almighty Father as it was against your fathers. Gaya ng nangyari sa inyong mga fathers. Paparusahan ni Almighty Father. Verse 16, now therefore stand and see this great thing which the Lord will do before your eyes. Ngayon, ito, tumingin kayo. May makikita kayong bagay na amazing or great thing na ipapakita sa inyo ni Almighty Father, na makikita ng inyong mga mata. Sabi ni Samuel, is today not the wheat harvest? Sabi ni Samuel. Di ba ngayon ay pag-harvest ng wheat? Pag sinabing mag-harvest ng wheat, ibig sabihin nun, summer, no? Or dry season. I will call to the Lord and He will send thunder and rain. Kahit na dry season ngayon or summer, kasi harvest, no? Pag-harvest ng wheat, tatawag ako kay Almighty Father, magpapadala siya ng thunder and rain. That you may perceive and see that your wickedness is great, which you have done in the sight of the Lord in asking a king for yourselves. Kahit na dry season ngayon,
kukulog at magkakaroon ng ulan para makita ninyo yung inyong kasalanan, yung kasalbahihan. Dahil humingi kayo ng hari, ayaw nyo kay Almighty Father, ni-reject nyo siya. Verse 18, so Samuel called to the Lord, and the Lord sent thunder and rain that day. Pag sinabing summer, hindi naman uulan at walang kidlat. Pero dahil sa binigyan ni Almighty Father ng sign na siya ay galit, kaya sinabi ni Samuel kay Almighty Father, tinawag ni Samuel si Almighty Father, and the Lord sent thunder and rain that day, and all the people greatly feared the Lord and Samuel. Natakot ang mga tao. Dahil hindi naman talaga dapat uulan, hindi dapat kukulog. At kidlat. Pag may kulog, may kidlat, no? Or pag may kidlat, may kulog. Minsan nauuna yung kidlat bago yung kulog, no? Mas nauuna. And all the people greatly feared the Lord and Samuel. Verse 19. So itong nangyari na the Lord sent thunder and rain that day, it's a confirmation na si Almighty Father ay galit. Dahil inayawan siya ng mga tao as king. Kaya natakot ngayon yung mga tao nung kumulog at kumidlat at may ulan. And all the people said to Samuel, pray for your servants to the Lord your God that we may not die. Magpray ka para hindi kami mamatay. For we have added to all our sins the evil of asking a king for ourselves. Marami na kaming kasalanan, tapos humingi pa kami ng hari para sa amin. Pag-pray mo na hindi kami mamatay. Sabi ng mga tao. Verse 20. Ito ay nangyari sa Gilgal, no? Verse 20, then Samuel said to the people, do not fear. Huwag kayong matakot. You have done all this wickedness. Gumawa kayo ng mga kasamaan. Nagdesisyon kayo. Yet do not turn aside from following the Lord. Pero, huwag ninyong kakalimutan si Almighty Father na sundin ang kanyang mga ipinag-uutos. But, serve the Lord with all your heart. So tayo, makasalanan din tayo. We must serve the Lord with all our heart and obey His statutes, His commands. Verse 21, and do not turn aside. Ibig sabihin ng do not turn aside, wag mong iibahin ang mga bagay na ipinag-uutos ni Almighty Father. Kung ano ang pinag-uutos ni Almighty Father, kung ano ang kanyang commands, yun ang gagawin mo. Huwag mong iibahin. Don't be disobedient. Yung mga tao ngayon, iniba ang commands ni Almighty Father. Masaya si Almighty Father ba ngayon? Hindi siya masaya. Dahil sa disobedience of the people. For then, ulitin natin ang verse 21 of 1 Samuel chapter 12. For then you would go after empty things, which cannot profit or deliver, for they are nothing. Huwag kayong maghahangad ng ibang mga bagay. Basta ang tingin lang ninyo, diretso lang ang tingin kay Almighty Father, dun sa commands, dun sa kanyang statutes. Kasi, kung tumingin pa kayo sa ibang bagay, ano ang mangyayari sa inyo? Maliligaw kayo. You would go after empty things na walang profit. Hindi kayo makaka-gain. For they are nothing. Walang kwenta yung mga bagay na hahangarin ninyo. Kung kayo ay nag-turn aside from the truth and from the commandments of the Almighty Father. Ano ba yung bagay na yon? You would go after empty things. Worldly pleasures.
Yung mga worldly pleasures cannot profit or deliver. Alam niyo yun, ano, diba? For they are nothing. Yung mga bagay dito sa mundo na to, hindi tayo dito titingin. Do not turn aside. Kasi dapat ang gugustuhin natin ay yung will ni Lord para sa atin. Yung commands niya, susundin natin. Ano yung commands niya? First and foremost, para hindi natin malimutan, mahalin si Almighty Father. That's the purpose why God created us. Ngayon, pag alam natin na yun ang purpose natin sa buhay, hindi tayo maliligaw, hindi natin hahangarin yung mga bagay dito sa mundo na to, dahil ang mga bagay sa mundo na to ay nasisira, nawawala, nabubulok, nananakaw. Naintindihan na natin? So, alam ni Samuel. Bakit alam ni Samuel? Kasi kausap niya lagi si Almighty Father. Alam niya yung heart ni Almighty Father. Kasi bata pa lang siya, kausap na niya si Almighty Father. Alam niya yung mga heavenly things kasi nire-reveal sa kanya ni Almighty Father. Kaya ganito magsalita si Samuel. Alam ni Samuel na yung mga bagay dito sa mundo ay baliwala. Mga worldly pleasures, mga earthly possessions, baliwala yon. For they are nothing. Dito no, sa Matthew chapter 13 verses 44 to 46. Si Jesus nagsasalita nito, parable of the hidden treasure. Parable of the hidden treasure, yan na ba yung, yung kayamanan na hinahanap natin? Ito na yung kayamanan na hinahanap natin. Pero yung kayamanan na to, wala rito sa mundo. Again, the kingdom of heaven is like the treasure hidden in a field, which a man found and hid, and for joy over it, he goes and sells all that he had, and buys that field. Naiintindihan niyo ba yun? Ito pa isa, no? The parable of the parable of the pearl of great price. Verse 45 of Matthew chapter 13, verse 45 to 46. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Naintindihan niyo ba yung parable na to? Siyempre walang sasagot. Hindi ko maririnig kayo. O, sino ba kayo? Hindi ka naman kayo kilala. Kingdom of heaven is like a treasure. Naintindihan natin? Yung kaharian ni Almighty Father, treasure yun. Dahil si Almighty Father mismo, siya ang treasure. Nakatago, hidden in a field. Hindi agad-agad makikita yung treasure, si Almighty Father. Kasi hidden siya. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus, seek ye first, hanapin. Seek ye first the kingdom of God. Hanapin natin. And all these things shall be added unto you. No, naintindihan na natin. Kasi yung mga tao hindi maintindihan. Nakakuha lang siya ng treasure sa field. Tapos binenta na niya lahat ng kanya para lang lahat ng mga bagay na meron siya para lang sa field na yun. Oo. Ito ngayon ay ang buhay natin. Pag nakita na natin si Almighty Father, yung tunay na kayamanan natin, our joy is complete. At dahil sa complete na yung joy natin, yung kayamanan, nakita na natin si Almighty Father, ang ating inheritance, and the real treasure. Ano ngayon ang gagawin natin? We will sell all that we have and buy that field. Anong ibig sabihin ng sell all that he has? Kakalimutan na natin ang mga bagay dito sa mundo na to. Hindi na importante. Dahil ifo-focus na natin ang eyes natin kay Almighty Father. Dahil siya ang tunay na kayamanan.
hindi na importante yung mga bagay na nandito sa lupa. Yun ang ibig sabihin ng parable na to, na sinasabi ni Jesus. Itong pearl of great price. Ulitin natin, again, the kingdom of heaven is like a merchant, parang isang merchant, seeking beautiful pearls, who, when he had found one pearl of great price, isang pearl lang yun na nahanap niya na great price, sold all that he had and bought it. Naghirap ba siya? Maghihirap ba tong merchant na to? Kasi yung one pearl of great price, para lang mabili niya yon, ibinenta niya lahat ng kanyang ari-arian. Hindi siya maghihirap. Dahil yung one pearl of great price na yun, sinisimbolize nito si Almighty Father. He is the pearl of great price. Ngayon, hindi na tayo titingin pa sa mga bagay dito sa mundo na to. Hindi na natin gugustuhin. Dahil nakita na natin si Almighty Father, yung makakapagkumpleto sa pagkatao natin. Yung makakapagkumpleto ng joy natin. And peace. And contentment. Si Almighty Father yon. Siya tong hidden treasure. Siya yung pearl of great price. Kaya sabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God, or kingdom of heaven, all these things shall be added unto you. Pag nasa sa atin na si Almighty Father, nasa sa atin na yung hidden treasure, nasa sa atin na yung pearl of great price, mayaman tayo. Dahil yung tatay natin, He's the creator of this world. Eternal salvation. No more pain, no more suffering. Hindi na tayo kukulangin. Wala na tayong kakailanganin iba. Hindi na tayo kukulanganin at wala na tayong kakailanganin na iba pa. Dahil nasa sa atin na si Almighty Father. At nahanap na natin si Almighty Father. Gugustuhin pa ba natin yung mga bagay na nandito sa mundo na nawawala, nasisira, nabubulok? Gugustuhin niyo pa ba? Kung gusto niyo pa yung mga bagay dito sa mundo, ibig sabihin hindi niyo pa nakikita yung hidden treasure, yung pearl of great price. Hindi pa nababago ang puso ninyo kung ganun pa ang nasa isip ninyo. Si Samuel, nakita na niya yung treasure. Verse 22, for the Lord will not forsake His people. Powerful si Almighty Father. Hindi niya iiwan ang kanyang mga anak. For His great name's sake. Dahil yung pangalan niya, iniingatan niya si Almighty Father. Because it has pleased the Lord to make you His people. Masaya si Almighty Father na tayo ay kanyang mga anak. So, dapat tayo mag-celebrate din tayo dahil tayo, anak tayo ni Almighty Father. Matuwa tayo, nakita na natin yung treasure. Verse 23 of 1 Samuel chapter 12, moreover, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. But I will teach you the good and the right way. Sabi ni Samuel. Ayoko magkasala kay Almighty Father. Sabi niya, far be it from me that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. Ibig sabihin, lagi niyang ipag-pray ang mga tao. Pero, I will teach you the good and the right way. Nakasupport pa rin si Samuel. Ibig sabihin niya dito, with the help of the Almighty Father, no? Verse 24, only fear the Lord. Nire-reiterate ni Samuel, fear the Lord.
Dahil pag may takot tayo sa tatay natin, may kasamang respeto, may kasamang pagmamahal yon. And serve Him in truth with all your heart, for consider what great things He has done for you. Fear the Lord. Serve Him in truth with all your heart. Buong pusong paglilingkuran. At sasambahin in truth. Hindi sasambahin by using graven images. Hindi. Pag worship mo, sasabihin mo si Jesus Christ yun, that's not the truth. Yung graven images, that's just an image. Hindi yung truth, that's false. That's falsehood. No? So worship Jesus Christ and the Almighty Father in spirit and in truth. For consider what great things He has done for you. Dahil tingnan mo kung ano yung magagandang bagay na ibinigay sa iyo ni Almighty Father. Lahat ng blessings ibibigay sa iyo. Basta, fear the Lord, serve Him in truth with all your heart. But if you still do wickedly, pero kung matigas talaga ang ulo mo, rebellious ka, ano ang mangyayari sa iyo? You shall be swept away, both you and your king. Mamamatay ka, tatanggalin ka, wawalisin ka, ikaw, pati na rin ang iyong hari. Pag ang isang tao, wicked siya, sino ang naghahari sa kanyang puso kung wicked siya? Pag isang tao, wicked, ang naghahari sa kanyang puso ay yung Diyos ng wicked. Sino ba yung wicked na naghahari-harian? So, anong mangyayari sa dragon at sa mga wicked people, sa mga walang takot kay Almighty Father, sa walang respeto, sa mga taong walang respeto kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ? Ano ang gagawin? Tatapon sila sa eternal damnation. Si Jesus Christ, mahal na mahal niya si Almighty Father. Kaya, yung mga hindi rin may respeto kay Almighty Father, galit si Jesus Christ sa mga taong hindi nagrespeto kay Almighty Father. Kaya itatapon ni Jesus Christ ang mga tao na yon sa eternal damnation. Yung pagmamahal ni Jesus Christ kay Almighty Father, wala makakapagpantay nun sa atin dahil tayo nagkasala tayo sa tatay natin, pero si Jesus never siya nagkasala. That's why the Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. Never nagkasala si Jesus Christ. And even before the world was created, kasama na ni Almighty Father si Jesus Christ, faithful. Si Jesus Christ. Simula't simula pa. And up to now. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ for His faithfulness to our Father. Meron tayong Savior. Meron tayong Redeemer. Meron tayong Mediator. Merong tagasulat ng names natin sa Book of Life, si Jesus Christ. Because He has utmost respect and love to the Almighty Father. Kaya nga si Jesus Christ is like the Almighty Father. Kaisa ni Almighty Father, si Jesus Christ. At tayo, kaisa ni Jesus Christ. If we believe in Jesus Christ, that He came from the Father, kaisa tayo ni Jesus Christ. Kung kaisa tayo ni Jesus Christ, kaisa rin tayo ni Almighty Father. And we are so blessed because of that. Thank you, and God loves us all so much.